agriculturist, mga farmers. Nag-harvest po tayo dito sa lumang Lakatan area ko na may mix-mix na rin mga latungdan. Yan po. Napakakunti lang po. Ito po yung natira sa mga dinagupit ng magdadaang 4 na bagyo dito. Maraming nagistumbahan. Buti na lang sa akin dito kunti lang. Kasi nga ito ay mga replanted na ito. Ito Lakatan pa ito. Ito 2 latungdan na yan. So may natira pang harvest kasi hayang maliliit po yung mga bunga talaga. Kasi gaya po nito kunti na lang yung dahon natira dahil sa bagyo. Yan po. Yung iba nga wala na talagang dahon. So yung iba dito marami pang tama ng banchitap. Ito po yung old natin na gusto na natin sanang hayaan na lang, pabayaan na lang eh. Pero nasayangan po tayo sa location dito kahit na maliit lang. Nag-rehab po tayo nito ng 2 kahon, 2 area. Kasi 4 na kahon yan dito. Doon yung 2 kahon sa ilalim. Hindi po natin na-rehab yan dito lang. Pero marami pa rin may tama ng banchitap. Pero at least mga 80% po na replanted dito. Maganda siya. 20% lang po yung walang talaga ganang magpakita ng magandang kinabukasan. Kaya po yun puro na po yung tama ng banchitap. Kaya pinapatay na po lang eradication po talaga kailangan dyan. Yun po. So pasalamat tayo hindi po gaya dyan sa kabila sa pinsan ko na grabe parang 90% na tumba lahat ng may mga bunga. So sayang na sayang, malalaki pa naman sana yung mga bunga. So ito po yung mga area na part na mga kinuha natin ng bunga. Dito po yung kinanisang latungdan. Pero may isang puno dito na natumba na kinuha ko na lang yung bunga kasi pwede na. Pero napakita po natin sa inyo mayroon po kaninang nakatirang ibon dito. So mula po dyan kanina sa kinuha natin nagpugad, nag-transfer po tayo dito sa aso. Yan po. Yan na po yung inakay. Dyan lang yan. At pagbalik dito ng mother niyan, kaya niyang makita yan. Yan po. At saka pakainin yung kanyang inakay. Ilang beses na po natin nagawa yan mga ka-agri. Na dito sila sa mga bunga nagsaging nagpupugad. Dahil nature lover po tayo, hindi po natin yan pinapabayaan na mamatay. Kanina dito lang yan sa bunga sila mababa. Bubuhay siya, transfer natin sa taas. Pag bumalik yan dito yung nanay, dito kasi yan pumupunta direkta sa taas eh. Kaya makikita niya, arugahin rin yan mga ka-agri. Mabubuhay yan. Ilang beses tayong transfer ng mga inakay dito ng peace dove bird na yan. At gaya niyan, wala pang 2 weeks from now makakalipad na yan. Pag binalikan natin yan dito, wala na yan, nakakalipad na kaagad. Bilis lang kasi sila lumaki. Kasi hindi pwedeng hindi kukunin yung bunga kasi nga sayang. So hindi rin pwede silang mamamatay, dapat sila mabubuhay. Kasi marami, mulat sa pool po, marami nagpupugad dito na mga peace dove bird sa sagingan ko mula noon po. Kasi hindi natin sila pinapatay, hindi natin sila tinitirador o anuman. Kaya gustong gusto nilang pumugad dito sa mga bunga ng saging talaga. So yan, pinapakita natin sa inyo dito. Actual po itong mga pangyayari dito. Ganyan po pag old na talaga. Kasi nga pang 7th year na yan dito. Supposed to be uubusin lahat yan eh. Maglilipant ng bago talaga at isanitize itong place. Kasi nga marami ng tama ng banchitap. Kasi kami pag nagsasanitize, iba kasi eh, mayroon na papatayin ng muna lahat, kukunin lahat at saka ang walang tamnan. Pero kung gusto mong tamnan agad, mag-i-spray ka po sa lupa ng conditioner na dapat ay mamatay rin yung mga virus at bakterya dito. Mga trichoderma, yun po. Nag-i-spray po kami ng ganon. At saka puspusang pag-i-spray ulit ng wooden jar para po mapatay yung mga viruses, makukuha yung mga viruses dito. At saka ang masinagan niya ng araw kahit mga 2 buwan, 3 buwan para talaga wala na talaga yung mga viruses. Yun yung mga ginawa namin dito. At saka po namin, experience po namin na okay naman. Kaya po nito magaganda po itong mga planting materials ito. Pwede sana ito matransfer pa. Pag umulan uli at saka gumanda yung panahon at makabalik tayo dito. Dito kaya yan pwede i-transferan kasi marami na ditong area na walang tanim talaga. Pinapatay na natin dikit pag may mga tama. So magkakaroon ng mga malalaking space dito. Divide din sa 2 kahon sa taas, at least nakapag-replant. Mayroon pa rin mga tinamaan ng banchitap, pero
minimal na lang. Kaya medyo may kasikipan na tingnan dyan oh. Yun, may tama pa yung isa oh. Papatayin rin yan. I-eradicate rin yan. Dyan, isa rin dyan. So yun mga ka-agri, mamaya lugtungan natin to. Kasi magdidihan pa tayo ng mga bunga ng saging natin doon. So at least may makikita tayong ganito na. Medyo makulimlim yung natin, masyado pang maaga eh. Hindi pa nakakarabas masyado yung sinag ng araw eh. So yan, dugtungan natin mamaya siguro ay medyo malakas na yung powers ng araw. Makikita ninyo na maganda yung video natin kasi ngayon medyo makulimlim po mga ka-agri. So ito po, yung iba naman hindi masyadong malaki pero kinuha na natin. Gaya po niyan, wala na kasing mga dahon. Hindi na rin lalaki di gaya ng mga latundan, kahit wala ng dahon ay talagang lulusog pa. Gaya po ito, lalaki pa yung bunga. Pero pag mga lakatan natin, pag wala na talagang dahon, hindi masyadong lulusog yung bunga kasi unless otherwise bayaan mo muna ng mga 2 weeks, lalaki pa naman siya. Pero kasi ngayon ito kinuha ko na lang, pwede na rin makapasok sa ano, kasi medyo tamang tama na rin kasi yung ano niyan eh, yung edad niyan, kulang-kulang ng konti, pero madadala na yan kasi papasok na naman tayo ng sunny season ngayon. So yun po, nagdihan po tayo kanina ng mga reject dyan oh. Yun po, mga reject na natin yan. So yung gawin natin ay didihan muna natin ito lahat para may pakita sa inyo mamaya ano yung nagawa natin dito mga ka-agri. So ito na mga ka-agri, nadihan na natin lahat. Yung iba reject, yun po yung parang may medyo simihinog na reject yan. Ito reject rin. Ito lang yata sa gitna na ito. Ito lang, konti lang nakuha natin. Maliliit pa naman yung iba. Pero ang laki ng presyo kasi nga currently po nasa 60 to 65 per kilo pa rin ito. Itong farm gate price itong ating mga saging. Yung latundan sa ngayon nasa 40 pa yata ito. Pero yung yan ho, kahit kaya itsura niyan, makukuha niyan 55 to 60 pa kasi maliliit. Pero pag malalaki yan, 65 kuha yan eh. Pero sa ngayon po kasi kulang kasi yung ano, supply pa rin dahil sa nagdaang bagyo. Nagsitumbahan yung mga dapat na sanang ma-harvest last week at ngayong linggo, wala eh. Walang makukuha maraming supply kaya price dictates pa rin pag supply yung kulang mga langga. Yan yun. So ano lang muna natin yung katas niya na makatulo, mabawasan yung katas niyan. At saka yun, pag dadala natin pa uwi sa barangay na para bukas ma-deliver na yan naman kay Nanay Ason. Kasama dun sa mga saging ni Sir Jong. Kay Sir Jong dun, marami okay pa sa kanya. Hindi masyadong napuruan ng bagyo yun. Marami natumba pero kasi marami siya kasing mga bagong rehab doon na nakapagbunga ulit. Kaya maganda pa yung mga kasagingan ni Sir Jong. So yan, umpisa ng palabas yung araw. Kasi nga 6:30 in the morning na. So kunting libot-libot tayo dito mga langga para mapakita natin sa inyo. Ito ay ang sinasabi nating palaging old Alakatan area natin na nag-rehab tayo. Pero marami pa rin may tama at hindi nakatawid sa hindi magandang panahon. Karamihan na dito yung mga latundan na yung tawag doon na i-transfer ko dito. Pag may latundan na maganda kasi yung latundan mas malakas yung resistensya compare po kasi sa tawag doon sa yung ninyo. Ito latundan ito, maganda na itong kanyang follower pero itong una wala. Inumpisahan ang El Nino yan, sinundan ng bagyo, wala. So yun, wala tayong magagawa. Ito mga planto, ito latundan na rin ito. Yan ay latundan na rin, mas malakas po talaga sila yung kanilang resistensya compare po sa lakatan pagdating po sa banchitap. Pero sa ibang klaseng sakit naman gaya ng welt, mabilis pasukin ng welt itong ating latundan dito. Pero banchitap medyo malakas yun. So hindi po kaya dyan sa kabila, yun sa kabila no. Grabe yung situmbahan yan dati sa pinsan ko. Malalaki pa naman ang puno at bunga yan dyan mga ka-agri. At currently po pati papaya dito wala, bagsak presyo. Papaya pag kumuha ka sa puno sa farm libre, ang kaya mo lang dalhin, kaya pinapabiyaan na lang mga papaya ngayon. 5 pesos per kilo sa puno. Pag dinala mo ng market 10 pesos, wala ka na sa labor at pamasahayop lang wala.
Kaya dito may isang puno ng papaya dito, pinapabayaan na rin. Kasi ang daming papaya sa bahay, nagsihatid lang doon ng mga kaibigan natin na nagpapapaya talaga. Kaya po no. Matamis pa naman masyado. Yun po, yung bunga niya pinapakain na lang natin sa ibon. Yan. Maraming bunga yan dati dito hanggang dito sa ilalim. Pinakain lang sa mga ibon at saka sa mga gustong kumain ng papaya dito. Kasi din sa taas banda, may plantation dyan. Doon may plantation ng papaya, doon sa kabila may plantation ng papaya. Doon malapit sa barangay namin may mga plantation ng papaya doon sa highway. So yan, papaya, pinapabayaan na lang yan dito mga ka-agri. Oh, ayan, kasi nagbawas tayo ng last week dito ng old leaves. Bitawan na yung magagandang mga suckers. Kaya po ito, magiging maganda po itong suckers niya. May mga planting material sa ilalim pwedeng makuha. So pag gumanda panahon ay makatiming, pwede tayong mag-transplant dito sa area na medyo matagal nang hindi na ano ng mga sakit-sakit na yan. Siguraduhin natin na maganda ang panahon para hindi tayo makapag-transfer ng bunchy top na rin. Kasi konting mga puno na lang dito yung magagandang makuha talaga ng planting materials. Walang tama, oh, ganda, oh. So kaya po ito, pwede na silang makuha. Kaso lang ano yung bunga sa taas. Kaya po ito, ganda ng mga planting material niya. Pero may mga iba dito na talagang nako, dapat maingat. Kasi pag ginuwat mo itinanim, matama na rin pala ng bunchy top. Wala yun, nadala lang yung sakit sa kabila. So yun mga ka-agri, hindi na tayo magtatagal hanggang dito na lang kasi magdi-deliver pa tayo ngayon pa uwi sa bahay. Transfer pa tayo dun sa kambingan natin. So hindi na tayo magtatagal. Dito po yan sa ating old Lakatan area na maliit lang naman ito dati, mga 450 kapuno lang dito, 400. Ito na yung itsura, talagang old na talaga. Iba talaga itsura doon sa kabila natin. So bagong tanim natin doon na 5 months old, nakikita ninyo napakalaki ng diferensya sa old at saka sa new na plantation ng mga saging. Itong atin, ano na lang, rehab, at least may makukuha pa tayo ditong produkto sa mga panahong walang wala po talaga tayo. Kasi saging parang semi-permanent crop na rin yan mga alangga. Till then, maraming salamat po. God bless us all.